beloved Boss Mike Cervera. Breaking news! Hindi naman si John Vic yung nanghuli kasi. So paano mga kababayan? Kinakabahan na ho yung mga Martinico. Yung mga ibang kaibigan nating vlogger, mukhang kinakabahan na rin eh. Kinakabahan na mga kababayan. Sabi ni Vicky Sadi, Boss Mike, nagagalit at tumataas ang presyon ko. Gawa ng mga DDS na ito. Marami silang komento na babaliktad daw. Yan, si Saldi ko, kesyo, yari na raw siya. Nako, mga kababayan. Kita nyo naman, mga kababayan, ano? Grabe to. Papa Ronnie, mukhang yung inaasahan nating mangyayari, mukhang mangyayari na ho. Kasi di ba, itong Saldi ko lang ang tanging magpapatotoo. Sinasabi ko yan, hindi ko naman tinatanggi. Si Saldi ko lang ho ang magpapatotoo kung sino ang mga kasabwat nito, mga kababayan. Ako naniniwala dyan, ha? Oo. Patay si Nyulo. Oo. Ano pa yun? Kinakabahan na si Mima. Yari na sila, mga kababayan. Kita nyo naman, di ba? Bukang bibig niya si Martin Romualdez. Anyways, tignan na lang natin kung ano mangyayari. Pero, isa lang ay sigurado. Si Saldi ko ay, eto na ho, mga kababayan. Tanggalin muna natin yung, Ayan ho, mga kababayan. Si Pangulong Bongbong Marcos mismo ang nag-post na si Saldi ko ay nahuli ng araw. Sabi rito ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang Facebook, nahuli na si Saldi ko. He is now detained in Prague after crossing into the Czech Republic without proper documentation and is currently in the custody of Czech authority. Alam nyo, kahit pagod ako, relax lang ako. Malungkot si Takero, Paano na Arnold Lopez? Yung mga nagalit sa atin ng tayo bumabatikos kay Martin Romualdez. Alam nyo mga kababayan, balita rin ho kasi. Eto na mga kababayan, bago natin ituloy ito. May naunang balita. May naunang balita. Sinend naman ni Arnold Lopez habang busy ako sa mga vlogger. Ito na mga kababayan ko. Pasok! Umano'y mastermind ng flood control scandal ang kabilang sa mga malapit ng kasuhan ayon sa ombudsman. Nako mga kababayan ko. Ito ho yan mga kababayan Ako naniniwala. Talasan nyo yung isip nyo Mga kababayan, talasan nyo yung isip ninyo. Talasan yung pangunawa. Lawakan ng pangunawa. Talasan ng isip. Lawakan ng pangunawa, mga kababayan. Talinuhan natin ito. Kapag hindi nyo ho tatalinuhan, hindi nyo ho lalawakan ng isipan, hindi tatalasan ang isipan, wala. Di ba mga kababayan ko? Eto na, mga kababayan. Ito ho, ito ho grabe ito, no? Si Martin Romualdez at si Cheese Escudero, master plunderer daw, mga kababayan. Alam niyo po ba yung ibig sabihin ng master plunderer?
Aba mga kababayan, masahol pa sa pagiging membro ng mafia. Pagiging membro ng sindikato. Bakit ho mga kababayan? Kasi ho, mga kababayan, yung pong kanilang pinagnanakawan ay yung mafia ho mga kababayan ang mga ninanakawan yan, yung mga mayayaman na korporasyon, kumpanya, o yung iba pang mga sinisindikato nila, no? Parang si Digong, ano? Ganon. Si Digong ho mga kababayan, hinalal nyo na kayo, di ba, hinalal nyo maging presidente, di lalong mas malakas, magnakaw yon. Eto ho, halal din sila. Ang problema ho mga kababayan, ang pinagnanakawan ho nila ay yung taong bayan, yung pong kaban ng bayan. Oo, nahuli na. Di ba ho mga kababayan ko? Ngayon, balikan na muna natin yung ikukonekta natin. Ito hong balita na to, ikonekta natin sa pagkakahuli, pagkakadakip kay Saldico. Di ba mga kababayan isipin nyo kasi merong connection ito. Ako naniniwala, may connection ito. Maniwala kayo. Naiintindihan nyo ba ako? Nagigets nyo ba ako? O baka inaantok na kayo? Ako mga kababayan pagod ako maghapon. Pero sinadya ko talaga na kahit late na, mag-live ako. Kasi breaking news ito mga kababayan, kailangan nyong malaman agad-agaran. At kung ano rin naman ang opinion natin at pananaw, mga kababayan ko. Eto na mga kababayan, pakinggan ho natin Pakinggan nyo! Dalawang umano'y mastermind ng flood control scandal ang kabilang sa mga malapit ng kasuhan Sino? ayon sa ombudsman. Tinawag silang master plunderer ni Assistant Ombudsman Miko Clamano. Nakita nyo mga kababayan, assistant pa lang yung nagsasabi niyan. Sabi ba naman mga kababayan, ito daw si Chis Escudero, lalong-lalo na si Martin Romualdez, ay master plunderer. Putik hindi lang doctorate, hindi lang PhD mga kababayan. Sa pagnanakaw itong mga ito, magagaling. Diba? Shoutout sa inyong lahat mga kababayan ko Excited lang ako Ayaw kong ubusin yung aking energy sa kaka-shoutout sa inyo. Kaya pwede ba shoutout po sa inyong lahat. Ganon, ano? Maaari sana mga kababayan, huwag nyo hong kakalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hindi ako sumisigaw, nagpapaliwanag lang ako. Matindi mga kababayan ito. Mukhang talagang durugan no? Mukhang dudurugin ho itong si Chis Escudero at saka ho si Martin Romualdez dito. Nakapo! Kaya wala nang dahilan mga kababayan. Galing-galing talaga. Buti na lang nakikinig sila sa payo ko. Ayos na, Boss Mike. Yari na. Ayaw nyo lang maniwala sa akin Ayaw nyo lang maniwala sa akin. Sinasabi ko sa inyo matagal na yan Huwag nyo lang hong kakalimutan na ako ang nauna. Nandito na si Davik. Nandito na si Davik. Huwag niyong kakalimutan na ako yung unang pinanggigilan ng mga Martinico Ganun pa man, mahal na mahal ko sila. Kaya nga nandito ako para isiwalat, sabihin, na talagang itong si Martin, tulad nga ng sinabi, master plunderer. Bihasang bihasa. Grabe, no? Ang lagkitan, kumbaga, no? Lagkitan. Oo, si Martin. Nako, mga kababayan ko. Sino nakapanood kanina ng Press 1, Sino nakapanood ng live ni biyahe ni Koy kanina? Nung pauwi na ako, pag maghihiwa-hiwalay na kami.
Baka may nakanood lang. Oh, paki-press 1 sa mga nakapanood. Paki-press 1. Sa mga nakapanood kanina sa live ni Biyahe ni Koy, apurado rin yun eh. Ayun, si Dali Babes, di ba? Aminado naman yung iba dun eh. Sayang ang 100K. Aray! Tao pa mo ha! Di ba? Sinasabi ko naman sayang ang 100,000. Anyway, sige, tuloy na natin to. Sabi rito Master Plunderer. Tinawag silang Master Plunderer. Kita nyo, mga kababayan, tinawag silang Master Plunderer. Di ba? Master Plunderer. Di ba? Yan ang sinasabi ko Gutin Ruel. Kia Pride yun. Kia, Dali Babes. Kia Pride yun. Kia Pride. Nako, mga kababayan, eto na, no? Alam nyo, mga kababayan, hindi ko alam kung anong nararamdaman ngayon ni Martin Romualdez. Nabit, kamustahin mo si Martin ba? Sabihin mo, Ninong Martin, okay ka lang ba? Huwag kang kabahan, matagal pa naman yan makakauwi si Saldi ko. Asikasuhin mo muna yung isasampang kaso sa'yo. Baka yung isasampang kaso sa'yo ng ombudsman, yun muna yung dapat kabahan ka. Tawagin ka pa namang Master Plunderer. Tapos ito pa, matindi mga kababayan ko, si Ombudsman Boyeng Remulla, kabrad pa sa fraternity ni Martin Romualdez. Nako po mga kababayan, ewan ko na. Nabik, alam mo ba yon? Etong si Boyeng Remulla, si Ombudsman Boyeng Remulla, ay kabrad ni Martin Romualdez. Pero bakit? Ang tanong ko, etong ombudsman, etong tagapagsalita ng ombudsman, abay sinasabi, Master Plunderer, si Martin Romualdez, at si Saldico, si Chis Escudero. Kita nyo mga kababayan, nung araw, nung unang panahon, ako lang nagsasalita. Alam ni Nabik yan, kaya nga galit na galit sa akin yun eh. Diba? Alam nila Jay Salis siya. Alam ni Marjorie, Palpalatok ba yun? Yung mga galit sa akin. Dahil nga daw inaaway ko daw si Martin. Paki-press 1 nga dyan yung mga nagagalit sa akin. At saka yung mga nagalit sa akin, na ngayon hindi na nagagalit. Mga kababayan, anong itatawag pa? Master nga. Master sa pandarambong. Grabe, no? Bihasang-bihasa sa pandarambong. Ganon, kung si Sara Duterte naman. Ganon na sasabihin, no? Ano ang ibig sabihin ng Master Plunderer? Bihasa sa pandarambong. Yun daw po ang ibig sabihin. Di ba? Di ba, Jonjo Castro? Miss Agnes, Alicia Duran, mukhang malapit-lapit na tayo sa mga sinasabi natin, mukhang magkakatotoo. Sabi nga ni Mima, sila daw talagang hanggang kaduluduluhan, susuporta daw sila kay Martin Romualdez. Kung dahil nga daw ako, ang siyang nangunguna na bumatikos kay Martin, kung sakali na
magkatotoo yung aking mga sinasabi, tataas daw ang kredibilidad ko. Tao pareha! Naalala niyo yun? Purim Alonso? Ay Chang, Arnold Lopez, Alicia Duran. Di ba sabi ni Mima yon sa Bingador? Pwede rin doctorate, Boss Mike, sabi ni Emil Arcon. Tama? Ngayon, mga kababayan, mukhang papalapit ng papalapit na eh. Mukhang hindi na mapipigilan to eh. Alam naman nila Nabik na nung araw ako lang talaga mag-isa eh. Di ba? Di ba? Bentagos. May bago tayong mga kasama. Sa mga hindi pa nakakapag-like, share and subscribe sa channel ko, kita nyo naman kahit na pagod ako. Makapagbalita lang ako sa inyo. Alicia Duran, confirm na, Boss Mike. Ikaw, ewo. Sabihin mo sa kanila yan, hindi pa tayo namamali. Minsan, hindi pa tayo namamali. Ulitin ko nga sa inyo, di ba? Mga kababayan. Si Tita Galiblat. Mga kababayan, kailan ko ba kayo lulukuhin? At kung lulukuhin ko kayo, may mapapala ba ako? Wala naman akong mapapala eh. Di ba? Hindi naman ako binabayaran ni Martin. Para magsinungaling sa inyo eh. Tama, mga kababayan? Kung sakali na binabayaran ako ng 100,000, may mapapala ako. Di ba? Arnold Lopez, may mapapala tayo. Hindi nga eh. Hindi nga ganun eh. Di ba? Parmagi, kanina ko pa nga inaabangan, Boss Mike, na mag-live ka. Ibalita tungkol kay Saldi ko. Eto na! Dami nyo kaya, Boss Mike, dumudurog. Yun yung mga nahahawa sa akin. Siguro, Nabik, dahil alam nila yung kredibilidad natin sa mga bagay-bagay at mga kunik-kunik. Madulas ka, Boss Mike. Siguro, kabisado na nila ako. Di ba, no? Tita Gali, 100,000 lang. No way. Kanila na yung 100,000 nila. Di ba? Okay lang sana kung yun ibibigay sa iyo galing sa pinagpaguran nila. Kaso hindi pinagpaguran nakawin nga Di ba? Binibigyan mo ata si Grabe ka naman, Nabik. Hoy! Ito, dali nga. Ito yan, ikaw talaga, yan, mga, nakikita mo ba yan? Puro mana ng gul ni Martin yan. Si Ballpoint man, mana ng gul ni Martin. Si Takero, mana ng gul ni Martin. Sino pa? Di ba? Sino pa? Ayan, si Chris Ulo. Si Nyulo. Puro mana ng gul ni Martin yung mga kasama ko. Iba pa si Mima. Iba pa si Mima. Lahat sila halos mga mana ng gul ni Martin Di ba, mga kababayan ko? Lahat sila. Mana ng gul ni Martin. Ayan, kita nyo ba itong naka-shade na to? Itong naka-shades. Sino yan? Yan po, si Direk Freddy Valera. Kita nyo, mga kababayan, At meron pa, nandiyan pa si Macmac Pablo. Di ba? Nandiyan pa si Pekwa. Dapat talaga po yung instant massage.
Yun. Nakita nyo? Mga kababayan ko, hindi, pinapakita ko lang ho sa inyo para sinabi, hindi na mag-isip na binibigyan ko ng maleta. Kaya binabanatan nila. Hindi naman, binabanatan ba? Di ba? Dali babes, ano? Binabanatan ba? Ang tataba lang nasa Matrix. Oh! Oo, yung nandoon sa mga unahan, puro bakla yun. Martin, bakla. Bakla, bakla. Bakla. Oh, sa baba ng dalawang bakla. Baklang mataba, baklang matataba, baklang matabang mataba. Baklang mukhang pera. Baklang matakaw sa pera. Baklang kalbo. Yung mga yun. Di ba? Hindi maitatago sa akin yan. Ay, puro bakla eh. Ay, nako. So, ito lang mga kababayan. Pakinggan ho natin ang balita, no? Pakinggan na ho natin ang balita, mga kababayan ko. Dahil mahalaga ito. Ito na, mga kababayan ko. Ang umano'y mastermind ng flood control scandal ang kabilang sa mga malapit ng kasuhan ayon sa ombudsman. Tinawag silang master plunderer ni Assistant Ombudsman Miko Clamano, pero wala siyang binanggit na pangalan. Ang sabi lang niya, dating speaker ang isa at dating Senate President ang isa pa. Kita nyo? Dating speaker daw ang isa at dating Senate President ang isa. Nako, nabig ko. Nakaw! Dating speaker ang isa, dating, sino? Grabe, no, mga kababayan ko, no? JC Peñarobia, believe na ba kayo? Sabi ko naman sa inyo, mahal ko kayo. Sa pagmamahal ko na yon, hindi ko magagawang lokohin kayo. Hindi ko kaya na bulagin ko kayo ng isang kasinungalingan. Hindi ko kaya yun. No. Paulit-ulit ko sinasabi yan. Di bali na ho na masaktan kayo, at least nagsabi ko ng totoo. Bahala na ho kayo kung mapapatawad nyo ko, di ba? Michi girl, live na live tayo eh. Mary Ana Perello eh, di ba? Tagal-tagal nating hindi nagkikita. Paano? Iniwan mo ko. Kung hindi mo ba ako iniwan, di lagi ka nandito. Malamang siguro nagalit ka dahil kay Martin Romualdez. Di ba? Alicia Duran, real talk peg natin dito. Ayoko. Hindi ho ako plastic, hindi ho ako hipokrito. Nakita nyo naman siguro sa live ni, Nakita nyo naman siguro sa live ni Biyahe ni Koy, Di ba? Ano sabi rito? Si Kamot Aje at Darelo ng Nakaw! Di ba, mga kababayan ko? Nakita nyo naman siguro sa live ni Biyahe ni Koy. Abay, kahit ho nandyan yung mana ng goal ng mga kaibigan natin, na mana ng goal ni Martin Romualdez, abay, open ako. Hindi ho kasi ako yung yung bang plastic na tao. Sasabihin ko kung ano ho yung totoo. Ganon. Bahala kang masaktan. At kung hindi mo ako matatanggap ng ganito, humanap ka ng tao na gusto mo, binobola ka lang. Dito sa channel na to, hindi ko kayo bubulahin. Kung matataon, ngunit to, di ba? Matataon, Meridian de Vera, na idol mo, yung mabibira ko dahil sa mga pananaw at opinion ko, sorry sa inyo. Sorry, hindi ho tayo mamimili. Hindi porke idol nyo, di ba, Ate Joy? Hindi porke hinahangaan nyo, liligtas dito. Di ba?
hindi pwede ho. O eto, tulad na itong mga binabanggit dito, mga kababayan ko na master plunderer. Sa akin opinion ko to, maliwanag na si Martin Romualdez at si Cheese Escudero ang tinutukoy dito. Sabi rito ni Alexander the Great, Alexander the Great. Sir, bakit po kayo galit kay ex-Speaker Martin? Ito na nga Yan na ho yung dahilan Ano tayo matutuwa? Kung sa pananaw natin, master plunderer nga, sabi nga nila. Di ba? Macha, Muchi? Nandun si Macmac Pablo, Trace Ulo, si Ballpoint Man, si Pikwa, si Takero, beer house. Sabi ko, hindi na talaga ako para sa ganun nagbago na ho ako. Ayoko na ho ng beer house. Mas masaya na ho ako na kumain, magpamasahe, umuwi ng bahay, magpahinga. Kapag may mga ganitong pagkakataon na kailangan ibalita ho sa inyo, ay talagang ibabalita natin kahit pagod ho ako. Yun. Pakinggan huli natin to. Master plunderer ni Assistant Ombudsman Miko Clamano, pero wala siyang binanggit na pangalan. Ayan in fairness naman, wala daw binabanggit na pangalan. Tuloy. Ang sabi lang niya, dating speaker ang isa at dating Senate President ang isa pa. Dating speaker ang isa at dating Senate President ang isa. Di ba? Nung araw na nagyayangga-yangga na si Pangulo sa SONA, di ba? Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Di ba? Yung mga proyekto nyo ay puro mga multo at guni-guni. Di ba ano sabi ko sa inyo? Naku, buti hindi ho nasunog yung mga nasa likuran. Kasi ho mga kababayan, aninag na namin yan. Ano po? Pasensya na kayo sabi ko nga sa inyo meron tayong bolang kristal. Sabi rito ni Melvin, as I said, Boss Mike, naniniwala ako sa'yo, pero nasasaktan ako kasi paulit-ulit mo binabanggit si Martin kasi crush dati ngayon. Di ba? Yun mga kababayan. Sige, tuloy na natin to. Ipinag-utos na rin anya ng Ombudsman ang lifestyle check sa 26 na tinawag naman niyang contractors. Alaka, napakarami. Ilan? Gaano karami? Lahat ito yata natalakay na natin Check sa 26 na tinawag naman niyang contractors. 26, 26 mga kababayan. 26 na contractor. Nako mga kababayan ko. Alam nyo mga kababayan, tulad ho ng mga sinabi ko sa inyo, si Pangulong Bongbong Marcos ay walang sisinuhin talaga. Sabi nga naman ni di ba, ni Attorney Claire Castro, walang sisinuhin. Si Pangulong Bongbong Marcos. Ano sabi niya nung nakaraan? Kahit ikaw pa ay kapamilya, kaibigan, kaalyado, o kahit ikaw pa ay kamag-anak, kapag mali ka. Di ba PBBM lang malakas? Marilyn Castro, Kian, hindi na kayo magtatanong Jasmine Ines Hidalgo, di ba? Naku. Paano kaya ito, Sita Gina? Nawawalaan ko. Ayan na. Aldungin, paano na si Pinsan, Bossman? Yari na kani.
Di ba? Bentagos, 26 contractor. Nako, mga kababayan, matindi ito. Oh, sige, tuloy. O mga kongresistang kontratista rin umano ng Nako. gobyerno. Nako. Pinag-aaralan din ng ombudsman ng mga legal na paraan para maibenta ang luxury vehicles na nasa kanilang kustodiya para mapanatili ang halaga at maibalik sa gobyerno. Oo nga, no? Bibiling ko ho yung isa. Tao ka kaya! Gusto ko kung meron man makuha, yung gusto ko yung galing kay Martin. Di ba, no? Gusto ko yung sasakyan na galing kay Martin. Oo. Kasi, yun ha? Mga magiging history na ng buhay ko. Bel Cabrera. Di ba, no? Ay, tiyang ha? Oo, ha? Mona Nasis. Arnold Lopez. Magiging parte na ng buhay natin yun. Yung Kia ko, siguro paparapol ko na lang sa inyo. Di ba, no? Di ba? Tawad sa may payong. Uy, nako, hindi. Oo. Sige na, tuloy. There are senators, congressmen, and yung dalawa pong masterminds nung or master plunderers na sinasabi ni Ombudsman. That's all in the works. Nakaw! Sir, the two master plunderers are public officials, not necessarily. Yung binanggit po ni Ombudsman dati, yung former speaker and the former Senate President. Kita nyo? Yun daw binanggit ni Ombudsman dati. Yung former speaker at yung former Senate President. Felipe Tablak. Oo, maraming salamat, boss, amo, manager. Oo. Bata mo ko, boss, ha? Bata mo ko, ha? Nako! So, ngayon, hindi, Constantino, makinig ko kay Sharon. Teka. Ngayon, aralin ho ninyo yung mga naririnig nyo sa akin. Aralin nyo, Ferdinand Lumalong. Aralin nyo yung mga naririnig nyo sa akin. Nalalayo ho ba sa mga nangyayari ngayon? Sige nga ho. Kayong mga nagagalit sa akin at kayo hong mga naniniwala sa akin. Nalalayo ho ba yung mga sinasabi ko sa inyo na mga mangyayari? Hindi ho. Diba? Alicia Duran, Kami ko, BMB Eduardo, diba? Ramon Carbos, Eddie. Kayo sasagot niyan, Dali Babes. Kayo ang sasagot niyan. Kayo ho yung laging nanonood sa akin. Kayo, sumagot. Nalayo ho ba? Hindi ho. Muntik na hong magkaparehas Eto mga kababayan. Sige. Eto ha. Ako naniniwala. Pagdating ni Saldico, yung dinadamay niya si Pangulo. Ako, mga kababayan, ito. Aking pananaw ito. Kung magkakamali ako, tao lang naman ako eh. Pero mga kababayan, ito sa akin. Si Saldico, magtuturo yan. Ituturo na ho kung sino yung mga kasapakat niyan. At ako'y naniniwala kung meron man ho na kasapakat, ito hong mga mafia sa gobyerno na ito, hindi ho kasama si Pangulo. Hindi ho kasama si Pangulo. Bakit, mga kababayan ko? Yung pong mga nilabas na mga video ni Saldico, mga kababayan mahirap paniwalaan yung mga video na yun. Kasi kung magsasalita talaga si Saldico, pwede niya hong i-live na lang. Naka-live, ganon. Yun naman yung hiling natin, di ba? Hindi ho yung may part 1, part 2, part 3, part 4. Tapos kung inyong tititigan ang itsura ni Saldico,
Aba mga kababayan ko, ang lalayo ng itsura eh. Minsan mga kababayan yung damit pantay. Minsan ho, hindi. Minsan ho, yung buhok manipis. Oh, di ba? Minsan ho, yung buhok parang kay Marcoleta. Minsan naman yung buhok parang kay Deter Ocampo. Aba mga kababayan, paano naman nangyari yun? Yung damit ko hindi naman napapalitan. O ngayon, di ba tumigil sila? Aba hindi kami naniniwala dyan. Mag-live ka, saldi ko. Doon kami maniniwala. Sally Patience, di ba? DMB Swani. Okay yan, ano. Hindi ho, ginawa Mula nung hinamon na ho natin na mag-live ka, saldi ko, putang ina mo. Tao ka kaya. Di ba? May wala ho Di ba? Oo, Norma Tanwangko. Oo. Nahuli na. Ngayon ho, mga kababayan. Ngayon, ang tanong. Sa palagay nyo, pagka ba nagsalita na ho, Delia Sacoco, Boss Amo Panginoon, si Saldico, yung pa rin ang sasabihin niya, hindi mababago, Eduardo. Yung sinasabi niya na, pati si Pangulong Bongbong binigyan daw ng mali-maleta. Sige nga ho, mga kababayan ko. Ako hindi ho naniniwala. Tingin ko, mga kababayan tingin ko sigurado ho, idadamay niya si Martin Romualdez. Tandaan nyo, mga kababayan, si Martin Romualdez, never ho nagsalita yan patungkol kay Saldico. Di ba? Red Canots? Oo. Kailan ho ninyo narinig ang isang Martin Romualdez na magsalita para tuligsain ang isang Saldico? Wala ho. Wala, mga kababayan. Never. Di ba, paring Eddie? Never ho na nagsalita. Di ba, Pilipita Black, thank you naman Sabi nga ni Slick dito, sabi ni Slick Rico, peke ang video ni Saldico. Corrupt. Kaya mga kababayan, naniniwala ako sa inyo. Naniniwala sa ako na pag-uwi ni Saldico, magtuturo. Ako naniniwala, ituturo niya si Bunuan, si Chis Escudero, si Martin Romualdez. Ngayon, mga kababayan, sabi niyo, wala naman ebidensya. Sa findings ng ICI, wala naman nung nagtuturo, di ba ganun ho yung kanilang pagtatanggol kay Martin? Wala naman Wala naman nagtuturo na may ebidensya na may kasalanan talaga si Martin Romualdez John Paldas, di ba? Tama? O ngayon, bakit ho kinasuhan? Bakit ho kakasuhan kung wala naman palang findings sa ICI investigation si Martin Romualdez? Alam nyo ba kung bakit? Alam nyo? Gusto nyo malaman? Hindi na ako makakapagpigil na sabihin ng katotohanan din Aray, makinig kayo. Tayo 845 din tayo kung ito ay lumabas, pagka ang nakaalam nito ay 846, abay chismoso kayo. Di ba, Teresita Tan? Eto na. Ayon sa aking bolang kristal, mga kababayan ko, ayon sa aking bolang kristal, nakikita ko pa sariwa pa sa aking mga panaginip habang aking hinihimas, ang bolang kristal natin, mga kababayan,
Naku, eto. Sabi sa bolang kristal, si Saldico ay lumapit na sa isang malapit kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayan na mga kababayan ha. Ayan na sa aking bolang kristal yan. Si Saldico ay lumapit sa malapit kay Pangulong Bongbong Marcos. Ano ang nangyari? Ayon sa bolang kristal, kinausap ni Saldico si Pangulong Bongbong Marcos. Nakuha nyo na, nasusundan nyo. Mahabang kwentuhan ito. Ha? Mahabang kwentuhan ito magdamag akong nanaginip eto na mga kababayan. Mga kababayan, isipin nyo maigi. Huwag ho kayong magtakat, huwag nyo kong paghanapan ng mga asa ng ebidensya kay Martin Romualdez. Mahal ko kayo. Oo, dahil kahit pa paano nagkasama-sama tayo sa ating mga laban para ipagtanggol si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ko kayo igagaya sa mga DDS. Tama, di ba? Mahal ko kayo mga kababayan ko. Pakinggan nyo maigi, ha? Ay, nako. Kaya wag na ho kayong magtaka kung bakit ang inyong lingkod ganito ho magsalita at mapangahas. Kasi meron ho akong pinaghuhugutan sa aking bolang kristal. Eto ho, mga kababayan. Ano sabi ko sa inyo? Wag na kayong magtaka kung bakit sinasabi ng manananggol ni Martin Romualdez na wala nga daw ebidensya na maglilink kay Romualdez sa investigasyon ng ICI. Hindi nila alam. Ayon sa akin, bolang kristal. Bolang kristal. Baby, bobu. Yung mga kababayan, nagtapat si Saldico kay Pangulong Bongbong Nakuha nyo? Si Saldico mismo ang nagtapat kay Pangulong Bongbong Marcos kung ano talaga ang katotohanan sa nangyari na nakawan sa kanyang administrasyon ayon sa aking bolang kristal. Ngayon, i-connecta nyo kasi kailangan talas ng isip din Ngayon, bakit ho yung Brad ni Martin Romualdez na si Boying Remulla? Bakit tila galit na galit kay Martin Romualdez? Sipin yung maigi. Bakit tila galit na galit kay Martin Romualdez ngayon, yung Brad niya mismo sa fraternity na si Boying Remulla? Baby, bobu! Nakuha nyo? Nakuha nyo mga kaboy, nasusundan nyo ba ako? At ngayon nga, kung wala pala na matibay na magtuturo na ebidensya labang kay Martin Romualdez sa sinagawang ICI investigation, bakit pinanggigigilan? Bakit bigla-bigla nagpahayag
Si Manong Bongbong, kay Manong Bongbong daw galing. Ayon sa aking bolang kristal. Oh, galing kay Manong Bongbong na pinadidimanda ang kanyang pinsan at si Chis Escudero sa Sandigan Bayan. O ngayon, nasusundan nyo ba ako? Ang Kuanta Krot. Ha, Jennifer. Kung hindi nyo ako nasusundan, wag na natin tong ituloy. Pinapagod nyo lang ako eh. Ha? Pinapagod nyo lang ako eh. O, eto, mga kababayan ko. Bakit? Bakit ho dinidemanda na ho ngayon? Si Insan. Bakit? Di ba wala ngang magtuturo na ebidensya? Wala, di ba? Bakit ka dinidemanda? Yun ang tanong. Bakit dinidemanda? Yan ang tanong ng mga Martinico eh. Yung mga tanong Martinico, bakit nyo dinidemanda si Martin? Tao ka niya! Wala. Di ba? Wala nga magtuturo eh. Dinidemanda nyo eh. Nagwawala sila rito. Pinagbibintangan nyo si Martin. Pinagbibintangan mo. Wala ka namang ebidensya. Sabi nila. Oh, tanong ko sa inyo. Bakit na? Bigla-bigla. Nadidemanda na ho itong nagngangalang Martin Romualdez at Chis Escudero. Tapos ho, mababalitaan nyo bigla-bigla ang isang Saldico nahuli na raw. Ano ho yung katwiran at balita, mga kababayan ko? Unawain nyo uli. Dahil iba ho yung sinasabi ng bolang kristal ko. Iba ho, ha? Iba ho yung sinasabi ng bolang kristal ko, mga kababayan ko. Unawain nyo. Ha? Unawain nyo. Nasusundan nyo ho ba ako? Eto mga kababayan, ay sabi rito. At ang nag-post pa si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ba kayo nagtataka? Tao ka niya! Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi ba kayo nagtataka si Pangulong Bongbong ang nag-post at nagkumpirma? Hindi ba kayo nagtataka? Eto. Sige na ho. Eto, ipapaliwanag ko sa inyo. Nahuli na si Saldico. He is now detained in Prague after crossing. Ito ho, unawain nyo. He is now detained in Prague after crossing into the Czech Republic without proper documentation and is currently in the custody. Mga kababayan ko naman. Sa palagay mo, Marites Musni, ganun kabobo si Saldico? Natatawid siya sa Prague, tatawid siya sa Czech Republic nang hindi kompleto yung dokumento. Sige nga ho, mga kababayan, paliwanag nyo. Ganun ba kabobo si Saldico? Isipin nyo. Isipin nyo. Isipin nyong maigi. Hindi ho yung mga, basta nahuli Mga kababayan naman. Si Saldico, sanay na yan sa paikot-ikot dyan sa Europa. Ako nga sanay Alam ko kung anong gagawin ko dyan Si Saldico pa kaya, mga kababayan, na isang anong sabi ng mga ano? Ha? Ano ang sabi na Boying Remulla? Isa ho talagang matinik na utak kriminal yan. Ano ibig sabihin nun? Magaling, matalino, lahat dapat ay kabisado niya. Ngayon, mga kababayan ko, balikan natin yung bolang kristal.
Balikan natin. Yung bolang kristal ha. Ano sabi ho ng bolang kristal natin? Ito, balikan natin. Baby, bobo. Perlas na bilog, wag kang tutulog-tulog, sabihin mo sa akin ang sagot. Ayon sa ating bolang kristal, meron ngang isang malapit kay Pangulong Bongbong Marcos ang tinawagan at naging tulay para humakausap ni Saldico si Pangulong Bongbong Marcos at doon sa pag-uusap ni Saldico at ni Pangulong Bongbong Marcos, isiniwalat ang mga nalalaman niya at mga kasapakat niya sa pandurugas ng kaban, kwarta, kayamanan ng ating bayan. Kaya, yung balita, kung inyong uusisain, teka, nung nakarani, si ano lang yan si Martin lang yan tsaka si si Chis Escudero at ilang kongresista daw at ilang pang mga ang kasama. Bakit ho ngayon pinangalanan na ho yung 26 na kongresista, kontraktor. Tao pa rin. Mga kababayan, kita nyo mga kababayan hindi pa ho, kung hindi nyo ho nagigets to, ayawan na. Nakuha nyo, nasusundan ho ninyo yung sinasabi sa bolang kristal natin Arnold Lopez, okay na. Kompleto na yung panaginip natin. Kaya nga ayoko nang nananaginip mga kababayan kasi mula pa kay Norman Mangusin, yung panaginip natin, nagkakatotoo Di ba? Nako, Boss Mike, binanggit mo na naman si Martin. Kasama ko nga kanina. Okay na. Gets nyo na. Yaong, mga kababayan. Yan yung sinasabi ko. Na nagdidelikado ho. Eto, mga kababayan. Hindi lang ho, itong mga tao sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang mananagot. Kung hindi ho, meron din hong mananagot na mga sa panahon ni Digong. Tama ba? Huwag ka na matulog, Boss Beng. Masama ka palang managinip. Lawayo! Dali Babes Castro, nakita nyo naman, Alex Kitty R, Sir Bert, sa lahat ng mga may panaginip serye ko ng panahon ni Mangusin. Yaan, mga kababayan. Naku, Diyos ko po. Sana ho, naunawaan nyo yung gusto kong ipahatid sa inyo. At sa mga ho nagagalit sa akin dahil nasasaktan kayo, sa mga bagay-bagay na pagpapaliwanag kong hindi ko ho kayo binobola, ako'y humihingi po ng paumanhin sa inyo. Ako po ay naniniwala na talagang darating at darating ang panahon katulad nito. Sabi nga sa kanta, darating din tayo sa katotohanan na inaasahan ko naman talaga. Kaya kung makapagsalita ako, lagi niyong sinasabi, kala mo siguradong sigurado ka.
Di ba? Yan ho ang nangyari. Ano nangyari? Malayo ba sa sinabi ko noon sa mga nangyayari ngayon? Hindi ho. Mga kababayan, hindi ho. Pero mga kababayan ko, yun na nga, no? Oo, basta yun, mga kababayan ko. Ayan, mga kababayan, no? Dinescribe siya ni Ombudsman as master. Oh, isa pa. Dalawang umano'y mastermind ng flood control scandal ang kabilang sa mga malapit ng kasuhan ayon sa Ombudsman. Tinawag silang master plunderer ni Assistant Ombudsman Miko Clamano. Oh, sino yung master plunderer? Tandaan nyo, sino? Pero wala siyang binanggit na pangalan. Ang sabi lang niya, Ay. dating speaker ang isa at dating Senate President ang isa pa. Oh, kita nyo, sino ba yan? Sino ba yung mga yan? Oh, magbigay ka ng clue. Ipinag-utos na rin anya ng Ombudsman ang lifestyle check sa 26 na tinawag naman niyang contractors. Oh, kita nyo, bakit bigla-bigla na meron ng 26 na contractor? Oh. O mga kongresistang kontratista rin umano ng gobyerno. Pinag-aaralan din ng Ombudsman ng mga legal na paraan para maibenta ang luxury vehicles na nasa kanilang kustodiya para mapanatili ang halaga at maibalik sa gobyerno. There are senators, congressmen, and yung dalawa pong masterminds nung or master plunderers na sinasabi ni Ombudsman. Yung dalawa daw po na master plunderer na sinasabi ni Ombudsman. Mga kababayan, di ba siya yung nagsabi nun? It's all in the works. Sir, the two master plunderers are public officials, not necessarily. Yung binanggit po ni Ombudsman dati. Yung binanggit ni Ombudsman dati. Sino ba yung binanggit? Di ba si Martin Romualdez tsaka si Cheese Escudero? So, paano mga kababayan? Baka naman sa susunod, mayroon na naman akong ma-expose na mga idol ninyo, kagalitan nyo na naman ako. Mga kababayan, wala pa tayong namamali, wala pa tayong naliligaw. Wala pang pumapaltos. Baka naman sabihan mo yung mga magagalit sa mga susunod na ma-expose natin, di ba? Heidi Arellano, magtiwala sila. Huwag silang maiinip. Huwag silang hahanap ng mga patunay agad-agad. Sapagkat meron tayong bolang kristal. Na ating tinitignan at kasabay nun, mga kababayan, yung bolang kristal na yan, nakapaloob sa panaginip natin. Our beloved Boss Mike Severa.